Ang tanong ko, Brother Ronald, bakit nagiging sola scriptura ang Protestantism na inaniban mo ngayon? Kasi sabi mo kanina nga magkaiba yung sola scriptura ng Adventist at saka sa iyo sa Protestantism. Bakit nasabi mong sola scriptura kayo nga in the sense you did not keep the Sabbath, and Sabbath keeping is the boldly based on the biblical words and scriptural reference and extra biblical reference that the nature of the Sabbath keeping is very biblical. Well, hindi kasi, pagka sola scriptura ka kasi, alam mo kung paano ang Bible interpret itself. Yun kasi ang sola scriptura. The Bible interpret itself. So, ibig sabihin, part ng sola scriptura sa nasa subhead ng sola scriptura, we believe that the Bible interpret itself. Next, we believe that the Old Testament should be interpreted in the light of the New Testament. Ayun. So, ibig sabihin, bakit ang mga Protestante, sola scriptura nga sila? Nababasa naman sa Bible. Kasi nga po, part ng sola scriptura is the New Testament interpret the Old Testament. Sa New Testament kasi, we interpret the Old Testament, for example, the Ten Commandments na binigay kay Moses under the Mount Sinai. Sa interpretation ng New Testament as a New Covenant Theology ang tawag sa ganon, ay shadows, sabi ng Colossians 2:16-17, yung mga bagay like annual Sabbaths, monthly Sabbaths, weekly Sabbaths are mga shadows. Sila yung mga anino at sila ang pinaka-reality, ang pinaka-katuparan ay walang iba kundi ang substance na si Jesus Christ. So part ng sola scriptura, ang paniwala namin, ang nag-i-interpret ng Old Testament, dapat New Testament na. Kasi andito ang reality. Kaya sabi dun sa John 1:17, ang kautusan binigay kay Moses, ngunit ang katotohanan at ang biyaya galing kay Kristo. No? Ibig sabihin, dalawang magkaibang yugto ang panahon, itong kay Moses at itong kay Kristo. The law, kasama ng Sabbath, binigay kay Moses. Pero yung grace, yung biyaya, kaligtasan sa biyaya, hindi sa law, apart from the law, sabi nga ng Romans. At ang truth, ibig sabihin yung revelation ng truth, kung hindi shadow, kundi yung reality na, ay dumating kay Jesus. Kung noon sa time ni Moses, may Sabbath, at ang law binigay kay Moses, pagdating ng time ni Christ, we live now by grace, hindi na by works of the law, at yung truth, kompleto na. Kaya nga sabi doon sa Colossians, the reality and substance is Christ. But yung mga Sabbaths, annual, were shadows. Sabi ng Hebrews 10:1, ang shadow, hindi siyang reality. Kumbaga, ang asawa mo, galing abroad, umuwi sa bahay, nung siya nasa abroad, long distance kayo, ang layo nyo, tinitignan mo yung picture niya. Yun ang shadow. Pero nung dumating na siya, hindi mo natitignan yung picture niya. Andyan yung reality. That is what happened. At si Jesus Christ na po ang reality. Kaya po, kung babasahin natin sa Colossians, let no one pass judgment on you. Kaya nga hindi na dapat natin i-judge ang mga tao sa question tungkol sa pagkain, pag-inom, festivals, yearly Sabbath, new moon or weekly Sabbath. These are the shadow of the things to come. So hindi pa talaga yan yung inaantay natin mga mananampalataya. It is just a means to an end. But the Sabbath is not the end in itself. But the substance, ang linaw, ang pinakakatawan, ang reality belongs to Christ. So nung dumating na si Christ, as a Christians, sabi ng John 1:17, interpret na natin yung fourth commandment sa liwanag ng New Covenant. No? Ang fourth commandment sa time of Moses, literal, 7th day na day. Pero ang interpretation ngayon ng New Testament, sa fourth commandment, is now a person. It is now Christ. He is our Sabbath. Kaya sola scriptura pa rin. Scripture interprets itself. Yun ang masasabi ko, Brother Jigs. Sabi mo kasi, Brother Ronald, ay shadow siya according to Colossians chapter 2. Granting without admitting, Brother Ronald, na yung 70 Sabbath is is shadow. Yung 70 Sabbath doon sa 10 Commandments is shadow. Anong pinagduhan, Brother Ronald, sa 6th day thou shalt labor and do all thy work, but the 7th is the Sabbath of the Lord your God? Ano ang pinagsyaduhan?
Hindi natin ipopromote yung shadow, dapat i-promote natin yung substance. O nga, doon nga ako sa substance, Brother Ronald, kasi sabi mo shadow at saka as far as my interpreting based on the biblical interpretation kasi is yung tinutukoy doon yung kanilang observation as Sabbath, the Feast of Tabernacle, mayroong pinagsyaduhan because of the tabernacle, and that tabernacle is Jesus Christ. At yung the Sabbath, regarding the keeping the Sabbath of the Passover, mayroong pinagsyaduhan because the Passover is the Jesus is the Paschal Lamb, mayroong pinagsyaduhan. Kaya nga hindi ka makapagbigay sa akin ano ang pan ng 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Alam naman natin yung yung in a Jewish keep about Sabbath yan. Kasi inirasada mo kasi yung 7th day. Oo, Brother Ronald. Sige po, Brother Ronald. Okay, ang pinagsyaduhan, kasi ang tinatanong mo na hindi ng 7th day, kundi yung 6 days work aspect, ano? Meron din sagot din ang Bible. In fact, dito sa Hebrews chapter 4 verse 9, so then there remains a Sabbath rest. Singular to ha, isang Sabbath na lang natitira. Kung ito yung Sabbath rest na ito, hindi ito 7th day. It is the Jesus Christ in a new covenant understanding for the people of God. Ano yung katumbas ng 6 days you will work? Ito yun sa verse 10. For whoever has entered God's rest also rested from His works. Ibig sabihin, salvation by works ito. Ang mga believers ngayon, hindi na tayo nakabase sa salvation natin sa ating kabutihan, mabubuting gawa, performance. Kaya yung sinasabi dun sa 10 Commandments na 6 days, syempre ang tinutukoy yun, physical work, no? Hindi naman salvation. But sabi ko nga sa iyo, ang Old Testament dapat i-interpret siya ng New Testament. Ito po ang interpretation. Nung tanong mo, sa sinasabi dun sa Old Testament na 6 days you will work, ikinapit naman ng New Testament. Yung works na yun, hindi sa physical work natin, paglalaba, pagluluugas ng plato, hindi. Kundi sa ating salvation, yung self-work natin na ginagawa natin ng salvation, hindi na natin gagawin ang ating sariling salvation kasi hindi natin kaya. Siya lang ang nakagawa at naka-perfect at naging righteous sa standard ng Diyos. At yun naman ang credit sa atin ni Jesus. Matatanggap natin yon by faith. Yun ang tinatawag natin salvation by grace. Hindi na tayo mag-i-effort sa ating performance sa ating work. Yun ang sinasabi naman na 6 days of work. Yun namang performance natin to be righteous in the sight of God, to be saved, and to go to heaven.